Since I'm not working, we're gonna do a reaction video. Sabi niya, ayaw akong pagtrabahuhin ng asawa ko kapag tumira na kami ng Amerika. Baka daw magustuhan ako ng ibang foreigner. Do you think that's a good sign? Na ganyan ang sasabihin? Di ba nakakatakot yan pag ganun? Parang, kita mo nang parang, ano ba yan? Pagka-controlling? Ayaw kong pagtrabahuhin? I mean, sure, hindi ka mahirapan pagtatrabaho, but ito masasabi ko sa'yo, girl, magmasid ka muna. Bago ka mag-desisyon na huwag ka talaga magtrabaho, tingnan mo muna siya sa iyo. Pag nandun ka rin sa Amerika, tingnan mo muna siya sa iyo kung siya ba ay walang problema sa kanya ang pera. Binibigyan ka ba ng pera? Kasi ang mangyayari, baka mangyari niyan is nandun ka sa Amerika, nandito ka sa Amerika, wala kang trabaho, hindi ka rin bibigyan ng pera. Syempre pag nasa bahay ka, walang pera, o pakakainin ka, bayad ang mga bills. Pero girl, kailangan mo pa rin ng pera. Kasi what if lumabas ka, gusto mong lumabas, gusto mong sumama sa mga kaibigan mo, kumain sa labas, mag-shopping kayo ng kahit konting-konting shopping lang, or mapa-shopping ka na hindi ka naman bibili ng maramihang shopping pero may gusto kang bilhin, tapos hindi ka pala binibigyan ng pera, so susundin mo pa rin siya, girl? Ako? Hindi ko susundin. Tapos, okay, binibigyan ka nga ng pera. Wala nga, bayad nga lahat ang bills, diba? Pero binibigyan ka nga ng pera, magkano lang bibigay sa iyo? Halimbawa ay 150 sa isang buwan. Girl, maliit yun. Kung ganun lang, kung kontento ka na sa ganun, na 150 lang bibigay sa yung allowance sa isang buwan, mas maganda magtrabaho ka na lang, girl. Kasi mas malakang kikitain mo kung magtatrabaho ka kaysa sa $150. Okay? So, yun. Mainam na yung tingnan muna. Mainam na tingnan maigi. Parang hindi pala to. Yes. Mainam na magmasid ka munang maigi bago ka magdesisyon na ikaw ay talagang hindi na magtatrabaho. O papayag ka na lamang na ikaw ay nasa bahay lamang. Dahil sabi ko sa iyo, girl, masarap ang magkaroon ng sariling pera. Masarap na yung nabibili mo, yung gusto mong bilhin para sa sarili mo ay nabibili mo. Yung may gusto kang bilhin para sa sarili mo, nabibili mo right away. Hindi ka na maghihintay na bigyan ka niya ng pera. Ang hirap ng ganun, girl. Pero kung sanay ka ng ganung buhay, go for it. Pero ako, hindi. Ayoko. Hindi ako sanay ng mga ganyang... Hindi ako sanay ng gano'n na ako ibibigyan lamang ng pera. Kung kailan ako bibigyan ng pera, Diyos ko, papatayin ako ng sarili kong anxiety. Alam mo yun, kakalabanin ako ng sarili ko dahil hindi ko kakayanin yung anxieties na kakaharapin ko araw-araw. Sabi ko sa'yo, mahirap yung ganun. At saka, paano pag ikaw ay nagkasakit? Kaya nga sabi ko nga muna, tingnan mo munang maigi. Pag-aralan mo munang maigi siya. Okay? Kung halimbawa, for instance, pati nagkasakit ka. Tapos, okay, may insurance kayo, okay, good. Paano kung sabihin sa iyo na, ganyan-ganyan, di ka naman nagtatrabaho, ako din na nagabayad nitong insurance, ganyan-ganyan. So, yan, tingnan mo rin kung okay lang sa kanya na pag nagkasakit kayo, mapapagamot ka. Dahil kahit may insurance ka, mayroong mga lalaki na talagang, Diyos ko, hindi ko alam kung anong meron sa utak nila. Kagaya nung napanood ko kahapon. Grabe. Nakakasindak yung nangyari sa kanya. Doktor ito, ha. Ang pangalan niya ay Whitney, yung lalaki ay Joshua. So, itong si Whitney, nagkakilala sila taong 2020. Nagpakasal sila, nagmag-asawa sila. Tapos, years later, 2 years later yata, nagkasakit si babae. Doktor pa yun, ha. May residency din siya ng doktor sa, hindi ko maalala kung saang state. Anyways, ay nagkasakit si babae. Cancer ang naging sakit niya. Kahit may insurance sila, ayaw ni lalaki na ipagamot si babae. So hanggang sa ito na lumala yung sakit niya, nagkaroon pa siya ng C. diff. So syempre pag may C. diff ka, nagtatai. Tapos yung tae mo talaga hindi mapipigilan talaga yan, talagang tubig yan. So lalabas yan kahit anytime kapag ilalabas na yan. So yung lalaki, parang yun na, inabuso siya ng lalaki kasi lagi siya nakakarinig ng mga hindi magagandang salita at ang laging sinasabi ganito na lang ba tayo habang panahon, hindi ka nagagaling, hindi. Tapos, magiging ka na, pahirap ka na sa akin, parang ganun. Tapos, ayun naman niya, ipagamot yung asawa niya. Tapos,
Siguro may time na nakapagpapiti siya, oo. Pero yung ibang mga bagay na kailangan sigurong ipagamot, hindi, ayaw siyang kaya ganong lalaki. Pero kapag piti siya, tapos hanggang sa isang araw, hindi na niya kaya kasi sinasaktan nga siya ng lalaki. Minsan pa yung tae niya, sinusubo sa bunganga niya. Ay, grabe talaga, talagang naano ako. Ayan. Tapos, ang ginawa niya, na-record niya yung asawa niya. Hindi niya, pinaalam dito, nagre-record siya, syempre. Tapos, sinend niya rin yung recording sa kanyang kapatid. Yun. Para malaman din ng mga ito. Tapos, yun nga, hindi na niya nakayanan na isang araw kasi nga, hinang-hina na siya. Tumawag na siya ng ambulance. Ayaw din siyang ipagamit ng cellphone. Yung cellphone niya is kinukuha sa kanya. Tapos, minsan, kinuha sa kanya yung cellphone, nagtalo sila kasi ayaw nga ibigay yung cellphone sa kanya. Sabi nung lalaki, bakit kailangan mo ng cellphone? Sabi niya, kailangan ko yan. Bakit nga? Sabi niya, para emergency or kung ano man. Ano ba, kailangan kong kausapin yung kapatid ko, sabi ganyan. Or kung ano man kailangan ko. Sabi nung lalaki, hindi mo kailangan ng cellphone. Tapos kung ano nung naririnig niyang masasakit na salita. Na kesyo daw, pahirap ka na lang sa buhay ko, ganyan-ganyan, ganito na lang yung buhay ko sa iyo, naka-stuck na lang ako sa iyo dahil nag-aalaga ako sa iyo, naging caregiver mo ako for free. Tapos sabi niya, biruin mo, nag-aalaga ako sa iyo ng libre, sabi ganyan, ako yung caregiver mo. Alam mo ba kung gaano kamahal na maging caregiver? Sabi ganyan, ang dami nitong mga kagastusan na ito. Pwede kitang ipabil para magkaroon ng bayad nga daw sa kanya. Pero hindi, libre daw niyang ginagawa. Yung mga ganun, kailangan mo sabihin yun sa asawa mo na may sakit, na nanghihina. Tapos sabi niya, iba nga dyan na may mga asawa, may mga anak, naging nanay pa rin pag uwi nila sa bahay, nagagawa pa rin nila yung mga kailangan nilang gawin. Ikaw, hindi mo magawa. Yan lang, hindi mo pa magawa. Sabi ganun. Talagang, so umiiyak na siya. Tapos minsan, inahampas sa, basta kung ano pananakit ang ginagawa sa kanya, hanggang sa, minsan parang nandun siya sa mata, kaya nagkapasa din siya sa mata. Hanggang sa, sabi ko nga, isang araw, tumawag siya ng ambulance. Yun, dinala na siya sa ambulance. Doon na siya nagpaliwanag, doon na siya humingi ng tulong. Hindi rin alam ng mga magulang na yaang mga nangyayari sa kanya. Pero yung kapatid niya alam. Pero sabi niya, hintayin muna natin hanggat, wag mo muna papaalam sa magulang natin dahil ayokong malaman nila muna hanggat hindi pa ligtas, sabi niya ganun. Saka na muna kapag ako'y nasa ligtas ng kalagayan, sabi niya ganun. Saka na daw paalam sa mga magulang. Tapos yun nga, nandun na siya sa ospital, dinala siya sa ospital nga, doon na humingi siya ng tulong, tapos humingi din siya ng tulong sa police. So, inimbestigahan na huli yung asawa niya. Tapos, yun, ang kawawa is, itong ang babae pa, eto pa ha, tapos itong makapalamukha ng lalaki, hindi mo lang niya magawang alagaan yung asawa niya. Ayaw pala niyang alagaan, bakit hindi niya ipaalaga sa iba? Siguro nanghihinayang sa gastusin sa magiging bayad kasi mahal nga naman daw magpaalaga ng ano. So, kung may insurance naman kayo, sasagutin naman yun. Hindi naman ganun ka mahal. Pero grabe yun ang sinasabi ko sa iyo. Kaya talaga mainam na tingnan mo muna yung mapapangasawa mo bago ka magdesisyon. Anyways, ito na nga. Inibisigahan ng pulis, tapos sinuli yung asawa nila, tapos alaman doon nga. Sino ang beneficiary niya. Yung palang lalaki din ang, ganito pa, sabi pa nung lalaki, alam pala naman niya may pera makukuha dun sa babae. Bakit ayaw niya ipagamot yung babae? So, gusto niya talaga matsugi na, ganun. Anyways, sabi niya pa dun sa babae, wag mo, tawag dito? Wag daw niyang tatangkain na ipabago yung beneficiary niya. Kasi ang beneficiary pala ay yun nga lalaki, di ba? Pero gustong palitan nitong babae kasi nga kita na niya yung nangyayari, na wala siya talagang talaga dito sa lalaking ito. Talagang ito pang papatay sa kanya. Yun na nga. At ang kanyang insurance pala, life insurance is nasa 1 million. Grabe, $1 million. So, ang ginawa nila, yun, pinaayos niya, pinabago niya bago siya na pinalagay niyang yung mga magulang niya sa halip na yung asawa niya. Inalis niya talaga sa beneficiary yung asawa niya. At eto na nga, kawawang babae, Whitney, namatay siya. Alam mo yun, nakakaloka. Namatay siya dahil nga hindi niya siguro naagapan yung sakit niyang cancer. Grabe. See? Kaya mahirap na iasa mo yung buhay mo sa lalaki. Mahirap na iasa mo yung sarili mo dun sa lalaki, lalo na ganun ang ugali na hindi ka naman pala handang damayan, tapos dinaladala ka sa kanya, 'di ba, sa poder niya. So yun, bago ka magdesisyon ng ganun,
tingnan mo munang maigi kung maayos ba siya sa'yo. Kung siya ba ay marunong sa'yo, marunong sa kondisyon mo, sa kalagayan mo, sa pag nagkasakit ka, kung ikaw ba hindi niya pababayaan, kung ikaw ba ay financially and emotionally ay susuportahan niya, walang problema, go for it, mag-stay ka. Pero ganyan, isa pang warning na yan ha, na kapag ang lalaki ay sinabihan na huwag ka na magtrabaho dahil baka may magkagusto sa iyo na iba. Isang warning yan na yan ay pagkontrol ng lalaki sa iyo. Okay? Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi ka kukontrolin ng lalaki sa iyong buhay. Sa kung ano isusuot mo, sa kung ano ikilos mo, at kung magtatrabaho ka o hindi, na baka may magkagusto sa iyong iba, hindi dapat ganun. Hindi ka kukontrolin ng lalaki. Okay? Pag mahal ka talaga nito. Sa halip, susuportahan ka niya sa mga kagustuhan mo, lalo na sa pag-grow mo. At ang pagtatrabaho mo ay isa yung pag-grow natin sa pagkatao natin. Ibig sabihin, pag-unlad natin sa pagkatao natin. Na, alam mo, pag nandito ka sa Amerika, hindi naman dito lang talaga sa pag-aasawa, ikot ang mundo natin. Kahit pa nasa ang lugar pa tayo. Okay? Hindi lang doon iikot ang mundo natin. Kailangan pa rin natin na, yun na, maganda na mainam na magtrabaho tayo, mainam na may sarili tayong pera, mainam na maihanda rin ang sarili nating buhay. Dahil hindi mo tawag na lang yun na yung palang asawa mo ay ganyan na maisip, madamot, mahirap pakisamahan. Tapos ang masama pa is may mga anak sa una, tapos malalaki na pala, pero ay kinakatulong ka pa. So yun ang mahirap. Yun, gagawin ka lang palang katulong pagdating dito sa Amerika. So mahirap yung ganun. Kaya sabi ko nga sa inyong mga babae, maging matalinong tayo. Kaya tayo binigyan ng kaisipan para gamitin yun upang makita natin, maibalanse natin kung ano yung tama at mali sa buhay natin. Okay? Na hindi tayo basta susunod sa kagustuhan ng lalaki. Kung ang sabihin ng lalaki, huwag kang magtrabaho dahil baka may magkagusto sa iyo, hindi yan valid na dahilan. Okay? Kaya dapat, for your security, for your, para din sa pag-unlad mo, yun, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, may mga pangarap ka sa buhay, gusto mo pa rin mag-aral ka. Gusto mo magtrabaho ka para kumita ng sarili mong pera at make sure mag-ipon ka din ng sarili mong pera. Maganda rin ang sarili mong future, sarili mong kinabukasan, sarili mong retirement. Okay? Okay, magtulungan kayo kung maganda ang hangarin talaga at kayo ay talagang yung ano ninyo is talagang pagtutulungan, then go for it. Pero kung hindi at kayo magkataliwas, yun ang mahirap. Okay? Halimbawa, ang sinasabi kong magkataliwas, nagtatrabaho ka, tapos yung pera may kinukuha niya, wala kang control sa sarili mong perang kinikita, siya ang kumukuha ng pera mo, ikaw bibigyan ka lamang niya ng allowance or wala ngang allowance, pero siya yung kailangan nagagamit ng card, gagastos ng iyong mga, halimbawa, kailangan mo ng gas. Siya pa ang magkakaskas ng card para lamang makapagpagas ka sa kotse mo. So, mali yun. And then, wala kang sarili mong access sa sarili mong bangko, wala kang sarili mo ding bangko, kundi sa lalaki lamang na bangko at pangalan lamang niya. So, yun ang sinasabi kong magkataliwas. Pag ganun ang pangyayari, kita mo na isa yan sa pangalawang red flag na hindi mo dapat binabaliwala. Pag ganun at nararamdaman mo yung bigat sa dibdib mo, na ang bigat-bigat kasi gusto mong makabili ng, halimbawa makapagpagas man lamang. Pero hindi ka makapagpagas kasi hintayin mo pa yung lalaki na siya. Magsasabi ka pa dun sa lalaki na wala na ako kung gas, kailangan ko magpagas ng kotse. So, sasamahan ka pa niya, pupunta pa siya ang magpapagas talaga at kakaskas ng card. Tapos ikaw, ay walang kalayaan sa paggastos sa pera niya. Hindi mo rin alam kung magkano ang kinikita niya, kung magkano ang pera ninyo sa bangko, at kung magkano ang pera niya or magkano gastos. So, dapat ay may access ka sa ganun. Dapat ay meron kang control sa sarili mo ding pera. Hindi pwedeng siya lamang. So, yun. Pag ganun ang isa sa mga nakikita mo, ay talagang malaking no-no yan. Okay? Tapos, nauna pa siya sa paycheck mo, hindi mo maano mo lamang yung paycheck mo, hindi mo ma-enjoy yung paycheck mo, kasi nauna na siyang kunin ang paycheck mo. Nauna na siya na makuha yun, at wala kang karapatan na mag-withdraw nito, dahil dapat ay siya lamang, at ang lagi niyang sinasabi ay kanya lamang daw yung pera na yun, dahil kanya daw yun. Okay? At pag yun ang sinabi ko sa inyo, dapat ay maging marunong kayo sa buhay. Matuto kayong lumaban para sa sarili nyo. Matuto kayong tumayo para sa sarili nyo.
Kasi kung nandito ka na sa Amerika, wala kang ibang magiging kakampi kundi ang sarili mo. Walang ibang magtatayo sa sarili mo kundi ikaw lamang. Kaya ikaw at ang sarili mo lamang ang magiging sandigan mo. Okay? Kaya dapat maging marunong ka sa buhay mo. Pag ganun ang nakikita mo sa una pa lamang, magsimula ka na mag-ipon ng sarili mong pera, magtabi ng sarili mong pera, or ikaw na ang mag-ipon ng sarili mong pera pag ganun na meron kang pakiramdam na parang nasasakal ka, nasusuffocate ka sa ginagawa niya. Tapos sinabi mo na sa kanya, pero sa halip na maintindihan kanya ay nagalit pa ito at parang pananakot ang kapalit. So, hindi dapat ganun. So, matuto kang lumaban kung nararamdaman mo na ang hirap at nararamdaman mo na hindi tama. Pwede kang umalis sa ganung sitwasyon, okay? Hindi mo kailangang magtiis dahil hindi ka ipinanganak na alipin, okay? Ako'y kakain na dahil gutom na ako. Alright, hanggang sa muli, sana'y may natutunan tayo na hindi porkit sinabi ng asawa natin na wag na tayo magtrabaho, ay hindi ka na nga magtatrabaho at susundin mo na lamang ang gusto niya. Mali yun, okay?